Ating scripture ngayon, magkakatuhan po sa book ng Colossus, chapter 2, verse 8. Ano po mga kapatid, ito po ang sabi, kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihat sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya. Ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanglibutan, at hindi ayon kay Kristo. Ayon po ay mo. Aming makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon na may-ari ng aming buhay. Maraming salamat po, Diyos. Sa mga oras na ito, kami nandito sa inyong bahay, sambahan ng Panginoon Puril. Salamatan, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig sa akin. At yung napakabuti niyo po, Lord. Hindi po kami pinapabayaan, Panginoon. Kahit na kami ay patuloy na nagkakamali at nagiging pasaway. Panginoon, patawarin niyo po kami. Pakilinisin niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon, upang kami ay magiging karapat-dapat sa pagsambang ito. Tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng taus-pusong pagiging. Naway ang aming na nagaling sa aming Elder Jesse Crisologo, Panginoon, ay aming mai-apply sa aming pamumuhay Kristiyano, Panginoon, dito sa lupa. Hinihiling ko po ang banal na Espiritu, Panginoon, buhos niyo po kay Brother Jess. Bigyan niyo po siya ng katalinuhan, O Lord, upang ang inyong banal na salita ay maipamahagi sa amin. At kami naman po na makikinig ay maitanim nawa namin sa aming puso't isipan, aming maipamahagi sa aming mga neighbor, hindi lang sa neighbor, sa lahat ng tao, Panginoon, nandito sa lupa. Panginoon, hinihiling ko po, magkaroon kami ng peace of mind, katahimikan. Inilalapit po namin, Panginoon, ang mga lahat po ng may sakit, may karamdaman po, Lord. Si Baby Salak po, si Brother Edward. Tulungan niyo po, Panginoon, naway comfort niyo po siya at hipuin ang inyong mapagpalang kamay para siya magkaroon ng kaginawaan, Lord. Hindi na po siya nakakita. Panginoon, kayo po ang dakilang manggagamot, kayo pong nakakabatid, Panginoon. Lahat po ng may sakit sa ospital, pagalingin niyo na po siya, Lord. Sila lahat, tulungan niyo po sila sa financial. Hindi lang po sila, Lord, lahat po ng mga may sakit sa buong mundo. Muli, Panginoon, maraming salamat at nariyan kayo palagi sa amin. Kahit na dumaan kami sa mga pagsubok, kami ay patuloy na lumalaban dahil alam namin na nandyan po kayo para sa amin. Turuan niyo po kami na umibig sa inyo, Panginoon, na walang kapalit at hindi po kami napipilitan. Taos puso kami na Panginoon na umibig sa inyo ng buong puso at kaluluwa namin. Muli, Panginoon, patawarin niyo po kami kung saan niyo po kami nasumpangang nagkulang at nagkasala, at itong lahat ay aking hinihiling at pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.
The theme of the Bible is Jesus, and now he died to save me. The plan of salvation assures us is coming back again. Are you ready for Jesus to come? Are you faithful in all that you do? Have you fought a good fight? Have you stood for the right? Have others since Jesus in you? Are you ready to stand in your place? Are you ready to look in his face? Can't you look up and see, this is my Lord? Are you ready for Jesus to come? Don't cling to the word that is sure. Their earth will soon pass away. Oh, Heaven, your love without measure is calling you today. Are you ready for Jesus to come? Are you faithful in all that you do? Have you fought a good fight? Have you stood for the right? Have others seen Jesus in you? Are you ready to stand in your place? Are you ready to look in his face? Can't you look up and see, this is my Lord? Are you ready for Jesus to come? Happy Sabbath po mga kapatid. Tanggalin ko nga ito. Happy Sabbath po sa inyo. At tayo ay magsisimula na sa ating divine service. Inihilingan ko po sana na wala ng malabas-labas. Patayo-tayo sapagkat tayo po ay nasa tinatawag na divine service. Ano po? Alam niyo po sa ibang church, pagdating sa ganyang bagay sa divine, ay ito po ay sinasabing solemne na. Sandali lang, pag-ayusin ko lang yung aking okay. Thank you. Yar, pakiano rin yung pati yung baby, yung isa yung sa speaker.
Okay, muli po, happy Sabbath sa inyo mga kapatid at tayo ay ayan. Tayo ay patuloy na tayo ay mag-aaral ng ating okay, ayun. Nag-echo na. Okay. Salamat. Nakamute na. Ayun. Noong anong araw ba yun? Noong Lunes, tayo ba ay nagkaroon ng celebration? Kasi ngayon ay medyo, ang tawag dito ay medyo mahigpit. Noong mga nakaraang taon, November 1, nasaan tayo? Nasa bahay lang kasi nga bawal. Bawal kasi. Teka lang ha. Pero noong mga nakaraang taon, tayo ba ay nagpunta sa sementeryo? Nagpunta tayo sa sementeryo. Ay, nasaan na ang aking... Okay. Tayo ba ay nagpunta sa sementeryo? Alam niyo po, nung nakaraang undas, ano ba yun, Bel? 2014, ano? Natapat ito ng Sabado. Undas, ano po, natapat ng Sabado. Kami po ay nandun pa sa Linawan nagsisimba. Ang nangyari, sila ilang hindi pa Adventist noon. Ang Adventist, kami, ito sila Nelson, nila Ibel, ang mag-anak. Nataon na Sabado. Ano po? Hindi maaring pupuntahan si Inang sa sementeryo sa Angat dahil nandoon siya na hinatid ba natin noon? Hinatid noon sa nung umaga. Hindi ko na matandaan. 2014 pa kasi yun eh. Oo, nandoon si Inang sa sementeryo. Iniwan namin sa Angat at malilibang naman siya ron dahil unang-una nadalaw yung aking hipag na si Rowena, yung patay. At isa pa ay tawag dito na nandun din yung mga kamag-anak. Nandun yung mga kamag-anak. Ano po? Araw ng Sabado, sumamba kami nung umaga. Pero kailangan hapon, nandun kami, nag-usap-usap kami. Paano natin magagampanan yung ating tungkulin bilang isang Seventh-day Adventist na hindi tayo makakalabag ng araw ng Sabat at nandoon tayo sa sementeryo. Ganon. Before pa nung Sabado na yun, nag-usap-usap na kami. Alam niyo na pagkasunduan namin, bibili kami ng libro. Natatandaan niyo kung nung libro yun? Parang paglapit kay Kristo. Bumili ako sa CLC. Marami kami binili nun, nasa 100 yata. 100 pieces. Magkano lang naman yun? Parang 10 piso lang yata ang isa. Parang gano'n. Basta libro eh. Kung 10 piso, baka napakamura naman eh. Tila 25 pesos ang isa. Hindi ko na matandaan dahil way back 2014 pa yun eh. Ang ginawa namin, para araw ng Sabado, ay kami ay makakapunta sa Angat na hindi namin malalabag ang araw ng Sabat. Ano po? Ang nangyari, pagdating ng Sabado, after ng divine service, nag-away pa ba tayo noon? Nag-away pa tayo na ano? Natatandaan nyo ba? Nag-away pa tayo. At pagkatapos ng away, hataw na kami papuntang Angat. Sa Guyong ba? Hindi ko na matandaan eh. Okay, sa Guyong pala kami nagsimba noon. At ako yata speaker noon eh. Ayun, sa Guyong. Pagdating namin ng Angat hapon, nando na, tama-tama, makulit pero marami pa rin tao. Ganun sa Angat maraming tao sa sementeryo lagi. Nandoon halos lahat ng kamag-anak. Yung dala-dala namin libro, sabi ko, Nelson, hati tayo. Pati yung mga bata, nakishare eh. Pamigay natin ang ipamigay. Napakarami naming ipamigay. Yung iba talagang nagsabing, ay pahingi.
Yung iba, ganun. Yung iba naman, pag nakakita ng libro, ang usok-usok pa nun ay yung pocketbook na, yung love story, naalala niyo ba yung pocketbook na marami nagbabasa? Yung iba, binibitawan at yun ang binabasa. Nakakatuwa mga kapatid. Nakakatuwa na makikita mo na yung mga tao ay binibitawan yung worldly at ang gusto ay yung libro na pang-spiritual. Ano po? At minsan, may nabigyan ako. Sabi ko, namimigay po kami ng libro. Libre po ito. Gumanon. Libre po ito. Sabing ayoko eh. Ginoon pa ako, okay. Ayaw. Alam niyo po, ang nangyari no, sila Nelson ay dumiretso. Pagkatapos sa church, dumiretso sa hanggat di nakasabat tres pa kasi tres sila. Kami ay umuwi muna at nakapagbihis at ewan ko ba't kami umuwi nun eh. Nagsuot na lang ako ng pangkaraniwan. Naubos ko yung sa akin, yung libro, kasi nanap ko si Nelson, hindi pa nakakaubos. Marami raw tumatanggi. Akala siya yung nakapayong na may bag at saka namimigay. Inatanggihan. Hindi, ang akala ay ano. Oo, yun ang akala nila. Pero ang totoo niyan ay tinulungan ko siya. So, kasi ang mission natin, mamigay ng mabigay, naubos namin yun. Ganun ang nangyari noong 2014, November 1. At tinignan ko sa Google, parang mauulit ang November 1 sa 2025 yata. Parang ganun na. Yan, magiging November 1. At sana sa panahon na yon wala ng pandemic. At sana sa panahon na yon tayo ay nandito at ganun ang gagawin natin. Mamimigay tayo ng polyeto. Yan ang ating magiging mission. Okay. Ang undas. Yan. Marami sa atin, kaya nagpupunta sa sementeryo ay para alalahanin ang mga patay. Yan ay nakaugalian natin bilang mga Kristiyano. Ano po? Bilang mga Kristiyano ay sabihin, yan tayo pinalaki. Pero sa atin, hindi na dapat eh. Kasi alam natin, ang patay ay patay. Wala nang alam. Yung bang, minsan mahirap alisin yung nakaugalian talaga. Maaalis mo yung ibang bagay, pero yung nakasanayan mo, simula pa ng maliit ka. Hanggang sa paglaki, tapos biglang, parang biglang may mawawala sa'yo. At sa panahon ng undas, nandyan yung mga palabas na nakakatakot. JR, mo nga yun. Wag, alisin mo na yung mute. Ito po. Ayan. Ayaw yung sound. Meron sound dito eh. Ayan. Marami kayong makikitang ganyang palabas na ayaw eh. Okay. Marami kayong makikitang palabas lalo na sa mga TV. Ba't nagtatakot yung mga bata? Ayun. Yung isa pa na yun. Ayun. Di ba? At ayan ang mga ayan ang makikita nyo. At ang sabi ay, tuloy na natin, matatakot yung mga bata. Saan ba nagsimula ang November 1 para maging araw ng mga patay? Ang totoo po, hindi naman November 1 ang araw ng mga patay. Ito ay November, All Souls Day, November 2. Ang November 1 po ay tinatawag na All Saints Day. Bakit naging yung All Souls Day ay napunta sa November 1? Kasi ay tinuturing ng karamihan na ang kanilang mga patay ay mababait. Sabihin ay
turing natin, sabihin natin santo. Kaya ang ginagawa ay November 1. Saan ba nanggaling o nagsimula ang November 1? O sino ba, papaano ba at kailan? Noong year 835, si Emperor Louis ng Pius at saka si Pope Gregory IV at ang mga bishop ang nagsabi na All Saints Day ang November 1. Ano po? Napakatagal na palang ito'y kaugalian. Pero bakit napunta rin sa atin? Alam niyo naman na kapag nag-declare sila ganun, sabi naging uso na ron, parang ano na yan eh, yung gaya-gaya na, hanggang napunta na dito sa Pilipinas. At yung mga bata, ang nakakatuwa, ay nagkakaroon sila ng mga costumes, di ba? Nagkakaroon sila ng mga costumes, ayan. Ayan, sinaselebrate yan doon sa amin ay yung mga bata ay para ma-experience naman nila. At yung iba ay pupunta sa mga bahay-bahay. Di ba? Nagpupunta sa mga bahay-bahay. Okay. Kaya yung mga bata ay masaya. Ayun, si Lucas, si Bella ay nagganyan para ma-experience naman nila. At yun ay nakikita nila, pumapasok na yung mga yan sa school eh. Kaya lang, ano tawag doon? Online. Kaya masayang-masaya sila. Ang tawag dito, why All Souls Day celebrated? Bakit ba natin ito sineselebrate? Ito po ay, ang sabi, All Souls Day in Roman Catholicism, a day of commemoration of all the faithful departed. Kaya nga, ang sabi ay, yung mga namayapa, yung faithful, ibig sabihin yung mga mananampalatayang namayapa, na namatay. Those baptized Christians who are beloved to be in, to believe in, who are believed to be in purgatory. Ayan. Purgatory. Ang sabi, because they died with the guilt of lesser sin. Marami daw bang kasalanan? Ang sabi, lesser. Konti lang ang kasalanan. Kaya, dinala sila sa purgatorio. Ang sabi, lesser sins on their soul, it is observed on November 2. Pero ito nilipat sa November 1. Ano po? Pilit kong hinanap ang purgatorio sa Biblia. Wala. Wala pong ganung aral ang Biblia. Na tayo ay, pag tayo'y namatay, na may kasalanan na marami, impyerno, pag konti ang kasalanan, purgatorio, wala pong ganun. Hindi totoo yun. Alam nyo, pag kayo ay, hindi ko alam kung sino sa inyo ang nakapunta na sa Quiapo. Yung sa Plaza Miranda. Sa Plaza Miranda. Doon, pag nakapunta kayo ron, may mga babaeng nakaupo sa gilid-gilid. Nagdarasal sila. Sila ay tinatawag na magdarasal. Ano? Babayaran nyo sila at ipagdarasal nila ang kaluluwa. Kaluluwa ng yumao at pabibiling ka ng kandila. Para ito ay sisindihan doon sa altar. May tusukan ng kandila ron at pagdarasal talaga. Yun ay may bayad po. Yun ay naging hanap buhay ng mga tao na sabihin ay marunong magdasal daw, meron silang libreta. Okay. What is the history of All Souls Day? Bakit kailan ito nangyari? Tradition of All Souls Day began in 998 AD and was popularized by French monks. Ito po yung monks, ito yung mga Katoliko na, kung bakit sa atin manang na to eh. Yung masyadong sagrado, mas sagrado pa sila sa pare, who decided a specific, who was designated a specific day for remembering the dead, para alalahanin daw yung mga patay. Dahil inaaral nila na ang mga patay ay nandyan lang sa paligid-ligid. Kaya nga, minsan pag kami namamatay, ito madalas kong madinig eh. Sabi nga ay, albawa, Papa, gabayan mo po kami. Hindi naman alam ng patay na na meron pa silang gagabayan. Sabi nga raw, kung ang patay ay kung ito ay nakakarinig at nakakausap, sabi, kaya nga ako namatay para magpahinga, pag-aalagain mo na naman ako sa inyo.
Ang patay ay walang alam. Although, the celebration started as a local festival. Naging piyesta na ito. Pag pupunta kami doon sa Sanctuario de Paz, ano po, doon nilibing ang tatay ko, pag celebration ng November 1, ang saya-saya. Sabi sa inyo, may mga paputok pa, wala pang pandemic no, may mga paputok. Sarap nga manood ng fireworks. Ang sarap manood. At pag pumasok ka ron, nandun ang cart ng Jollibee, may McDo, merong shawarma, at ang daming mabibili siya. Talagang fiesta. Ang sabi, they soon spread throughout the Catholic Church during the next century hanggang sa panahon natin. Ayan na yan. At ang paliwanag doon, yung mga patay, makikita mo minsan sa mga puntod, inaahinan yung patay. Nilalagyan ng pagkain. At yung iba naman sa bahay, nagtutulos ng kandila. Alam nyo, nakakalungkot. Yun ang paniniwala natin na yun pala ay mali na atin pang ginagawa. Marahil ito'y kaugalian lang. Marahil pupunta tayo sa sementeryo, hindi para sa patay, kundi para makita yung ating mga kamag-anak na buhay. Parang tatawag yun, reunion. Okay lang yun. Pero ang ating isip ay para makapagsabi sa kanila, makapag-ebanghelyo sa kanila. Ano po? Ang tanong, ano ba ang kalagayan ng isang namayapang tao? Ano ba ang kalagayan nila? Ang sabi sa Ecclesiastes 9:5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ako, alam ko, mamamatay ako. Kayo lahat, alam nyo na mamamatay tayo. Ngunit, ang sabi, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay na mayroon pa silang kagantihan. Ibig sabihin, hindi nila alam, ng mga patay, hindi nila alam na sila'y nabuhay. Wala silang alam. Sapagkat ang ala-ala sa kanila ay nakalimutan. Wala na silang ala-ala. Talagang totally dead. Naalala ko nung ako'y inoperahan. Ako po kasi, kapag kami patay na nakaburol, ako yung madalas matawag. Hindi naman madalas, ilang beses na ako natawag na magserbisyo. Pinapaliwanag ko yan. Pero nung ako'y naoperahan, doon ko naranasan ang lagay ng patay. Inanesthesiahan ako alas 3 ng hapon. Alas 3 ng hapon, ako'y nagising ng alas 9. Wala akong alam kung anong pinagagawa sa aking katawan. Biro nyo, 6 hours, wala akong alam. Alam kong magkaganon ako, alam kong mangyayari sa akin yon. Ang hiniling ko nang ako'y nanalangin, alam niyo, Panginoon, sana po pag pinatulog ako ng anesthesia, sana po papag-inipan ko naman kayo o managinip ako ng isang magandang bagay. Pero wala eh. Talagang totally wala. Ewan ko sino sa inyo ang nakaranas na pinatulog sa pamamagitan ng anesthesia. Sino nakaranas sa inyo? Ay si Len, naoperahan ka rin, ano? Cesarean? Saan kami naoperahan? Sa appendix ba yun? Appendix, okay. Sino pa nakaranas? Ay, si Nelson nga pala nung inaoperahan dito. Alam niyo, kinakatakot ko nung ako inaoperahan. Yung general anesthesia, yung sasaksakan ka raw ng injection dito sa gulugod, papabaloktutin kang ganon, napakasakit daw nun. Yun ang kinakatakot. Sinabihan ako ng doktor, nalalagyan kita ng tubo rito para yung paghinga ay dire-diretso. Ipaparalyze namin yung iyong organs. Sabi nga, walang kaalam-alam. Pero lahat ng yun ay hindi ko nalaman. Tinanong ko sa doktor, Dok, ginawa ba sa akin yung Dok? Ginawa ba? Oo, wala kang alam dahil tulog na tulog ka. Kita nyo, ganun pala ang kalagayan ng patay. Doon sa hindi nakaranas ng ganun, na sana'y huwag nyo maranasan, yung general anesthesia. Nakaranas na ba kayo ng natulog kayo ng walang panaginip? Minsan pagdilat nyo, ay, umaga na pala. Nakaranas na kayo ganun, lalo na minsan pagpagod na pagod, pagpikit mo, pagdilat mo, ang bilis ng oras. O, di ba? Ganun ang kalagayan ng patay. Walang kaalam-alam. Sino na sa inyo nakaranas? Hindi naman sa general anesthesia. Yung hinamatay. Hinimatay. Ako, naranasan ko na rin na wala ako ng malay. Umakit ako sa hagdan namin. Yung hagdan na yari sa Coco Lamber. Hagdan na tinatayong ganun. Pupunta ako sa bubong. At ako'y nagtatagpi. Nagtataka ko rin, pag umuulan, tumutulo. Pero pag walang ulan, wala naman. Akala niyo yung Coco Lamber na hagdan, biglang, yung tinutuntungan ko ay biglang. Kasi nabulok na yung kahoy eh.
biglang nahugso, natanggal yung kahoy. Ang kinaasahan ko, kaya malakas ang loob ko dahil hindi naman gaanong kataasan yung siguro ganyan kataasan na labas natin. Ay pag nalaglag ako dyan, ay diretso lang, mababa lang naman. Ang problema, nung ano yung kahoy, natanggal yung kahoy, naiwanan yung pako doon sa pinaka, at yung pako na yung sumabit sa shorts ko. Nawalan ako ng bala, sabi ko sa hagdan, kasama kong gumagano. Pag tumama yung ganito at bumagsak, walan ako ng malay. Kita nila inang, no, walan talaga ako ng malay. Paggising ko, hindi naman sa emergency. Paggising ko, gising ako nung dinala ko sa ospital eh. Nung paggising ko, alam ko kasi yung huli ko bumagsak ako, pero paggising ko, nakaupo na ako. Ganun pala, pero dinala pa rin ako sa ospital at yun, para to make sure na wala akong damage. Ganun ang nagkalagayan ng patay. Okay, tuloy natin. Ang sabi sa awit 146:4, ang hininga niya ay pumapanaw. Sabihin, pag ang tao yung namatay, umaalis ang hininga. Naalala ko yung kapatid ko si Jimmy nung katabi ko nung namatay. Talagang naka-oxygen siya eh. Nung namatay, kita ba yung oxygen? Gumana na, pumanaw na, umalis na yung hininga. Siya ay nanumbalik sa kanyang pagkalupa. Ngayon, nililibing na siya. Ewan ko kung nabubulok na siya ngayon. Dahil di naman siya nilagyan ng anesthesia. May nagtanong nga, bakit yung iba hindi nabubulok sa ilalim ng lupa? Nakapanood na ba kayo ng gano'n na yung bangkay hindi na nabubulok? Natutuyot lang pero hindi nabubulok. Ang sabi ay, nanumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding yaon ay nawala ang kanyang pag-iisip. Once na namatay ang tao, nawawala na yan. Ang alaala ay lumilipas na. Kaya nga sabi kanina, alaala sa kanya ay nakakalimutan. Sabihin, wala na. Pero ang taong namamatay, yung yung halos patay na, ang kahuli-hulihang nawawala sa kanya ay pandinig. Tandaan niyo yung pandinig, maaaring mawala, hindi na siya makakakilos, hindi siya makakakita, hindi na siya makakapagsalita. Pero yung pandinig, kaya kung kayo ay merong matatagpuan na taong mamamatay na, siguradong mamamatay na. Siguradong mamamatay na. Si Jimmy, binulungan ko ng aking kapatid. Sabi ko, Tol, magpahinga ka na, pagod ka na. Manalangin ka na lang sa Panginoon. Nasa lubungin ka niya, pa sa iyong pagkagising at pagkikita tayo ron. Alam mo, tumango siya. Tapos mamaya, gumano na yung kanyang. Meron pa binulungan yung papa ko, si Papa. Binulungan ni Pastor Seth. Ang sabi, Tay, magpahinga ka na. Tapos na ang iyong gawain. Pakakapiling mo na ang Panginoon. Namatay siya. Yung nanay ko, binulungan niya, Nay, magpahinga ka na kung mamamatay ka na. Alam niyo ngayon, ang lakas-lakas. Sabi ba na mamamatay na? Hindi na ba? Magpahinga ka na. Makakapiling ka ng Panginoon. Pero pinalangin ni Pastor Seth ay kung gagaling niya, pagalingin niyo. At kung siya ay katapusan na, pagpahingahin niyo na. Kaso nabuhay. Natatandaan ko nung ang nanay ko yung yung akala namin mamatay na. Ang nag-asikaso ng kanyang pagbuburulan, ng pulinarya, ng kanyang susunod, si Jimmy, yung kapatid kong namatay. Pero nauna pa siya. Kita niyo ang kamatayan, hindi natin alam kung kailan. Ang sabi sa Gawa 2:29, mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Si David, kilala niyo naman si Haring David. Na siya'y namatay at inilabing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Okay. Yan po si David na yung iba kasi, minsan ay pinagdarasal yung mga namatay na dinadasalan. Sabi na si Santa Maria, si San Jose, si Pedro, lahat ng yan ay patay pa lang. Nira nyo si David, yan ay isang dakilang hari ng Israel. Dapat nasa langit yan, pero wala, patay pa rin hanggang sa araw nito. Nasa lupa pa lang siya. Ngayon, sino-sino na ang nasa langit? Ayon sa Biblia, ang nasa langit ay si Enoch, si Elias, at si Moises. Okay, tandaan nyo yung tatlo na yan, lalo na sa mga bagong binyagan. Tatlo pa lang silang kinuha ng Diyos para katulungin doon. Ngayon, yung tanong kanina, bakit merong mga bangkay na hindi naaagdas o nabubulok? Ayon sa paliwanag, bisa nasosobrahan ng formalin.
Sobrahan ng formalin na tinurok hanggang sa ilang taon na buhay, buo pa. At minsan naman, napiprease. Yung kanyang kinalalagyan ay napakalamig. Mga mami. Hindi, yung mami naman, dahil naman yung sa kanilang herbal na nilalagay eh. Hindi pa rin nabubulok. Pero yung iba, talaga, napiprease sa ilalim ng lupa. Yung napakalamig sa ilalim ng lupa. Kaya hindi sila naaangna. So, ganun daw po ang paliwanag. Ang sabi sa Ecclesiastes 2:7, kung babalik ka sa lupa at kung saan ka nagmula, at ang espiritu mo ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay sa iyo. Kapag ka, di ba, pag minamamatay, dilas ko ito madinig sa pare. Rosan, from dust to dust. Di ba? Babautismo. Nagmula sa lupa, mauuwi sa lupa. At ang sabi pa sa Ecclesiastes 2:20, iisa lang ang patutunguhan ng lahat. Lahat ay nagmula sa lupa at sa lupa babalik. Kita nyo? Wala pong hindi babalik sa lupa. Noong namatay si Lazaro, namatay ang Panginoong Yesus. Ang sabi, bakit sila hindi nilibing sa lupa? Saan nilagay? Si Lazaro. Di ba, pinabuksan ng Lazaro ngayon ng Panginoon yung kuweba? Yung pinabuksan. Ang Panginoong Yesus ganun din. Sabi, di ba dapat inilibing sa lupa? 6 feet below the ground. Di ba? Ang tanong sa akin yun, hindi ko malaman kung sasagot ko, oo nga no. Pero naisip ko yung kuweba ay meron pang itaas. So hindi lang 6 feet below the ground. Pag nandun ka sa itaas, baka hindi lang 10 feet o 20 feet ang lalim nun. So ganun pa rin. Di ba? Okay, diretso natin. Sabi, ang patay ay parang tulog. O talagang totaling tulog. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Ang sabi sa Lucas 8:52, nag-iiyakan ng mga taong naroon kaya sinabi ni Jesus kanila, huwag kayong umiyak. Hindi patay ang bata kundi natutulog lang. Ito po yung anak ni Jairo. Yung dalagitang bata na sinundo niya ang Panginoon. Si Jairo po ay ito'y hindi nila ka-religion. Iba po ang religion ni Jairo. Iba po ang religion niya. Siya po ay nakalimutan ko basa. Hindi siya ka-religion. Pero ang sabi niya ay, huwag ka nang sumama sa akin, Panginoon. Sa isang salita mo lang, gagaling na ang bata. Mabuhay ang bata. Pero pumunta yung tauhan ni Jairo, ang sabi, huwag mo nang abalahin ng guro sapagkat ang bata ay patay na. Nung siya'y papunta na roon sa bahay, tara puntahan natin, sabi ng Panginoon. Nung pupuntahan niya, dito siya sinalubong ng babae naagasan. Naalala niyo yun? Yung 12 years na naagasan. Yung kinuwento ko sa inyo na naubos na ang kanyang kabuhayan dahil lagi siya. Alam niyo yung naagasan, siya nireregla ng napakadami sa loob ng 12 years. Sinalubong siya. At bago siya nakarating doon sa bahay ni Jairo, ay talagang totally dead na yung bata. Talagang naabala pa siya. Imbis na siguro baka i-revive pa, gano'n ang inisip. Naabala siya ng babae. At yung babae gumaling. Yung babae humipo sa laylayan ng damit ng Panginoon. Ito yon. Okay, nung pagdating doon, ay nakita ng Panginoon Jesus, nag-iiyakan yung mga tao. Siyempre, mahal nila yung bata. Sabihin natin, dalagita eh. Mahal nila yung bata. Huwag kayong mag-iyakan, ang sabi. Huwag kayong umiyak, hindi patay ang bata. Ito naman yung kay Lazaro. Sabi niya, ang mga bagay dito, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ang ating kaibigang si Lazaro, ang sabi, ang ating kaibigang si Lazaro ay natutulog. Pupunta ako ron upang gisingin siya. So, ang lagay ng patay ay parang tulog lang. So, ang isang taong namamatay, sa aking imagination, ang taong mamamatay, antok na antok. Kaya nga, di ba, minsan pagka merong aksidente, huwag kang matutulog, di ba? Sinasabing gano'n. Sapagkat yun pala ang senyalis ng tao yung mamamatay na yung antok na antok. Kaya sabi nga, yung taong mahilig sa tulog, nagpa-practice daw mamatay, nadinig ko sa tatay ko dati. Sabi ko, samahan nyo naman magsalita. Hindi, yun ang totoo. Sabi nga no. Yun ang totoo. Hindi natin dapat pagsakitan ng loob yun dahil yun ang totoo. Ang sabi sa Daniel 12:2, at marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ibig sabihin, ililibing, matutulog. Mamamatay, ililibing, nasa ilalim ng lupa. Ang iba'y sa walang hanggang buhay. Sabihin, pag ginuhay, after ng punta rito ng Panginoon, mabubuhay. At ang iba'y sa
ano, kahihiyan at sa walang hanggang pagkahabag. Ibig sabihin, yung iba mapupunta sa impyerno. Ito po yung mangyayari after 1,000 years. Una, yung iba, pagdating ng Panginoon, ang sabi ay, every eye shall see. Pagdating ng Panginoon, makikita lahat, buhay, patay, makikita lahat na ang Panginoon ay darating. Tapos, yung masasama, mamamatay ulit. Ano po? Yung mga buhay, kakaunin ng Diyos, kukuhanin, susunduin, at magbabakasyon ng 1,000 years. Saan magbabakasyon? Sa Boracay, sa States, sa Hong Kong, sa Japan. Magbabakasyon po kung saan-saan magaganda ang tanawin. Dadalhin tayo ron sa mga planeta na meron ding nilalang. Hindi po sila tao. Nilalang. Ang tao ay tayo nandito sa Earth. Pero yung mga nandun, hindi nilalang. At ayon sa kasulatan, pag minsan pag-aaralan natin, na ang iba, ang mga nilalang doon, ay pinuntahan din ni Satanas. Pinuntahan din. Pero bakit sila, meron din daw ano ron, katulad na Adan, ni Eva, may puno rin doon. Pinuntahan ni Satanas. Pero yung mga nilalang doon, hindi in-entertain si Satanas. Ang um-entertain lang tao. Pero talaga, ang puntirya ni Satanas, itong sanlibutan, itong earth. Ang tao talaga, alam niyo kung bakit? Kasi galit siya sa Diyos, tayo nilika ayon sa wangis ng Diyos. So, pagkamuka, asar siya. Kaya kumisan ay pagkano, nagagalit yung isang tao. Galit ako sa iyo kasi kamukha mo tatay mo. Ganon. Kaya si Satanas, galit sa atin dahil kamukha tayo ng Diyos. Okay, tuloy natin. Awit 13:3. Iyong bulayin at sagutin mo ako, O Panginoon kong Diyos. Liwanagin mo ang aking mga, nga siguro to, ako'y matulog ng tulog ng kamatayan. So yun na nga pinapaliwanag, ang kamatayan ay parang isang pagtulog. Yung pagtulog na mahimbing, na mahimbing, na mahimbing. Ang sabi sa 1 Corinto 15:51 hanggang 53. Ang sabi rito, narito, isinaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na pag dumating ang Panginoong Diyos, may daratnan siyang buhay. Hindi na makakaranas ng kamatayan. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak. Ayun. Ito po ay gagawin pag dumating na ang Panginoon, yung mga anghel na may dalang pakakak. Turotot po ito. Turotot yung pakakak. Tutunog yun. Tot. Ayan. Babango na yung mga patay. Sa huling tunog ng pakakak, ang sabi, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo ay babaguhin. Lahat ng mabubuhay na kukunin ng Panginoon, wala nang pilay, wala nang ngongo, wala nang pangit, wala nang maitim, wala nang kung ano-ano pang kasiraan. Ang sabi, mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. Kung tayo, ang isang tao ay namatay sa saksak, sa pugot ulo, sa ano kung ano pa man, wala na. Hindi na paggising niya sa sa pangalawang pagdating ng Panginoon, babaguhin na. Ang sabi, at babaguhin. Sabi, paano na yung mga nasulog ng buhay? Di ba? Paano na yung mga kinain ng patay na pinagluray-luray? Yung kinain ng leyo na pinaggula-gulanet? Paano na sila? Yung binasakir, pidapsya, paano na yon? Ang sagot, may imposible ba sa Diyos? Basta yung pangako, ang sabi, mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Ang sabi pa, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So pag nangyari yun, at tayo kinaon ng Panginoon, sinundo na tayo, hindi na tayo mamamatay. Hindi na tayo magkakasakit. Wala na pong COVID doon. Wala na. Wala nang sakit, wala nang masakit ang pusong ko, may monthly period ako, may dysmenorrhea ako, wala na. Wala nang sipon, wala nang ubo.
Kita nyo, napakaganda ano po. Ang sabi sa 1 Tesalonica 4:13 hanggang 18. Ngunit hindi natin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, kaya natin sinasabi ito, kailangan malaman natin tungkol sa mga natutulog upang kayo huwag mangalumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Ang sabi kasi na, sila tulad ng mga Saduceo, ang mga Saduceo, ang inasabi nila ay wala ng pagkabuhay na muli. No, after death, wala na, finish. Parang hayop. Ang hayop, pag namatay, wala na. Pero ang sabi rito, gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo magsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay, na maguli, ay gayon din naman ang mga natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo nangabubuhay na nakatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Ibig sabihin dito, yung mga namatay ng una, tulog pa sila. Yung namatay nung century ganon, century ganyan, natutulog pa. Hanggang siya namatay kahapon, tulog pa lahat yan. Kailan papabangunin? Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay lahat. Papabangunin ng Panginoon. Kaya ngayon po, walang purgatorio, wala pang impyerno ngayon. Yung sinasabi, may impyerno na ngayon. Itong buhay ko na to, impyerno to. Hindi to. Nararanasan na impyerno. Ang impyerno po na sinasabi, ito'y dagat-dagatang apoy. Ano po? Ang sabi, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay ng maguli. Kita nyo? Yung pala, ang ibig sabihin doon, nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Yung mga masasama pala, Papa, mabubuhay din. Diba, pagdating ng Panginoon, namatay tayo. Namatay tayo. Dumating ang Panginoon, mabubuhay tayong lahat, mga banal. Tapos, pag kukuhanin na yung mga banal, yung mga masasama, mamamatay ulit. Pero after 1,000 years, mabubuhay pa uli sila. Para saan? Para hatulan na. Okay? Kaya mabubuhay sila maguli. Kung magkagayon, tayo mga bubuhay, ay mga titira, ay aagawing kasama nila sa mga alapa upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y nasa Panginoon tayo magpakailanman. Kita nyo, napakaganda na po. Ang sabi sa Apokalipsis 14:12, narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Ito po ay yung pakikilala tayo ng mga anghel. Narito sila, parang school na, these are the graduates, di ba? Ganon. Narito ang mga nagsipagtapos. Doon papakilala tayo. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Ang sabi, mga nagsisitupad ng utos ng Diyos. Ibig sabihin, maswerte tayo. Tayo mga Adventist. Bakit? Sapagkat tayo ay sumusunod sa utos. Yung iba sabi, wala nang utos, wala na. Hindi totoo yun. Kaya nga nag-type ako sa aking FB kahapon. Ewan ko kung sino sa inyo nakabasa. Sabi ko, yung mga nagsasabing wala ng utos. Kung tama kayo at kami sumusunod pa rin sa utos, sabi nyo, wala na. Sumusunod pa rin kami sa utos. Siguro hindi naman kasalanan na sumusunod pa rin kami sa utos. Patuloy kami sumusunod. Sa inyo, wala na. Sa amin, meron pa. Hindi naman siguro kasalanan sa Diyos yun. Paano kung kami ang tama na kami sumusunod sa Diyos at kayo'y lumabag? Hindi kayo sumunod sa utos. Paano na kayo? Di ba? Paano na sila? Wala nang kautusan, pwede nang kainin yung ganun, pwede nang kainin ng ganyan. Hindi na wala na yung sabat. Paano kung tulo pala na kailangan pa? Okay, ang sabi rito, kaya magagaliwan kayo sa isa't isa ng salitang ito. Sabihin ni matuwa na tayo. Sapagkat ayan na. May pag-asa tayo. After death, may pag-asa tayo. Kaya pagsikapan natin na tayo ay mabuhay. Kaya nga, sabi kanina, yung binasa kanina ni Sister Letty, mag-ingat kayo na baka bihagin kayo ng sino man ng filosofiya at ng walang kabuluhang panlilinlang. Ano ito?
panliling lang. Tayo ay hindi na tayo sumasamba sa ganun. Tayo ay umalis na sa lumang pananampalataya. Ano tong panlilang na to? Panliling lang na to. Pero tayo nakikiselebrate sa mga celebration nila. Unahin natin yung Valentine's. Yang mahal na araw. Ano pa? Yang November 1, yang Pasko, yang Three Kings. Di ba? Okay. Pwede tayong sabihin makisaya. Pakisaya sa kanila. Pero yung siseryosohin mo. Ha? Ang sabi nga nung isang aking kaibigan ay, alam nyo, yung ginawa nila na yan, may mga pakikinabangin eh. Yung mahal na araw. Pag mahal na araw, mas maganda nung mahal na araw nung araw eh. Hindi katulad may mahal na araw nung araw, yung Holy Week. Nung araw talagang talagang masyadong sagrado. Yung tahimik lahat, walang palabas sa TV, wala kang makikita. Ewan ko dito nung araw Kadele, nung araw dito ay pag mahal na araw, halos walang naglalakad. Bawal baligo, talagang nangingilid. Pero ngayon hindi, nagiinuman na eh. Ang sabi nung kaibigan ko, mas mahalaga yung ginawa nila kasi pag during mahal na araw, ang iniisip ng Diyos, ng mga tao, si Kristo ay namatay para iligtas tayo, di ba? Ngayon, bawal maligo, bawal magsalita ng kung ano-ano. Lalo na pagtugtog ng alas 3 na hapon, Biyernes, ang sabi, patay ang Diyos. Di ba? Bawal noon. Ang mapapakinggan mo lang sa radyo ay yung 7 palabras. Di ba? Bawal kumain ng karne. Ang ulam noon ay kundi toge, munggo, tokwa. Ganun ang araw. Isda, pwede, basta wag lang red meat. Okay. Yung iba, pag mahal na araw, nagpapapako sa krus, nagpipinitensya. Alam niyo yun? Nagpipinitensya, naggaganyan. Baka, alas 3 pasado na pala. Naggaganyan ngayon. Ginagaya nila si Kristo, nagpinitensya. Si Kristo may humampas sila. Yung gumagawa ngayon, hinahampas nila yung sarili nila. Hinahampas silang ganon. Yung iba, nagpapapako sa krus tulad sa Pampanga. Ngayon, ganito. Sa isang beer house, may kumanta ng, and now, the end is near. My way. May kumanta. Sa ibang table naman, may kumanta. And now, the end is near. Kinanta ulit yung My way. Nagkaaway, nagkalit, nagpatayan. Bakit? Nakaka-insulto kay. Kinanta kay, kinanta mo. Ganyan din sa Panginoon. Ginawa ko na eh. Ibig sabihin, kaya mo rin, ikaw na tao. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Hindi insulto natin ang Diyos. Dahil kung kaya mo, kaya ko. Di ba? Parang iniinsulto natin siya, kaya galit na galit ang Diyos sa mga tao na ginagaya yung gawa niya. Siya, ang ginawa niya para iligtas ang sangkatauhan. Ang ginagawa ng tao para magpasikat, para ma-TV. Hindi ganun ang sinabi ng pagpapatawad. Ang sinabi ng patawad, lumuhod ka, humingi ka ng tawad, pagsisihan mo, okay na yun. Ngayon, babalik tayo rito ang sinasabi. Yung panlilinlang, baka tayo nalilinlang. Hindi tayo nakikiayon sa kanila, umalis tayo, pero nandun pa rin yung ating hindi maalis na kinaugalian. Naintindihan sana ninyo na ayon sa kaugalian ng mga tao, ayon sa espiritual na kapangyarihan ng sanlibutan ito, na hindi naaayon kanino? Sa Panginoong Hesus, kay Kristo ang sabi. Kita nyo, nakakatakot. Kaya kung pupunta tayo, halimbawa, Fiesta ng Patay, November 1. Kung pupunta tayo ron, pwede. Maaari tayong pumunta. Hindi ko sinasabing wag. Pero magkaroon tayo ng misyon. Makita natin yung ating kamag-anak. Share tayo, mag-share tayo ng ating, kung hindi nyo kayo magsalita, mag-abot kayo ng pamphlets. Walang masama. Makita ka rin, sabihin, uy, nandito kayo, di ba sabadista na kayo? Oo, nandito kami para makipag-share sa'yo. Ganun ang ating misyon. Yung tinanggap natin, huwag nating ipagdamot. Ipamahagi natin. Ang Diyos ay hindi magsasalita sa ibang tao. Tayo, na bilang mga Kristiyano, gagamitin tayo. Okay? Malapit na tayo matapos. Kahuli-hulihan. 8:44 ng 1. Kayo sa inyong amang dyablo. Nakakatakot. At ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin.
Siya'y isang mamamatay tao buhat pa nung una at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Ibig sabihin, yung mga pinaggagawa na wala sa Bible, hindi katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, baka nagsasalita siya ng kasinungalingan. Yun lahat ng mga activities na sinasabi ko, kasinungalingan. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama na ito. Ama nito. Kita nyo? Medyo masakit. Buti nga may warning tayo. Ang masama ay hindi natin alam nagkakasala pa tayo. Nagkakasala pala tayo. Pwede naman na, hindi pa naman huli ang lahat. Ito hindi sadya. Ito hindi aksidente. Marahil ito ay sinasabi sa atin ng banal na Espiritu. Pinararating sa atin. Kaya nga, kung tayo ay kung merong activity sa ganyan, celebration na ganyan, pwede. Bakit hindi? May birthday party, pwede. Pumunta tayo. May kasalang hindi Adventist, pumunta tayo. May binyagan doon, may handaan, pumunta tayo. Pero sabi nga kanina sa lesson, tayo ang asin at ilaw. Badalin natin yung ilaw. Sana naiintindihan yung sinasabi ko. Pasko? Sige, makipag-Christmas party tayo. Mag-year-end party tayo. Meron nga akong kakilala eh. Isa siyang religion na mahigpit. Ayaw nga magpasali ng dugo eh. Kilala nyo na yun. Mahigpit sila lalo na pag Christmas. Hingian mo. Merry Christmas. Ay hindi po kami namimigay. Wala sa aming Pasko eh. Pero tumatanggap siya na regalo. Diba? Nasaan ang logic doon? Ayaw mong magbigay pero pwede kang tumanggap. Diba? Kung ikaw ay hindi nakikipag-celebrate, huwag ka lang tumanggap ng 13 Christmas bonus. Huwag na. Kaya nga sabi ko, maki-join tayo. Pero bigyan natin ng limit. Sana ang ating lesson na ito ay naintindihan natin. At sana sa aral na ito ay medyo nabuhayan tayo ng pag-asa. Hindi sabing porke bawal. Hindi po, pumunta tayo. Pero pakita natin na dala-dala natin ang ilaw. At huwag natin isipin na yung patay ay nandoon. Yung kanyang espiritu, wala na po. Ang celebrate na lang natin ay magkikita-kita yung magkakamag-anak. At meron tayong misyon. Nawa sa umagang ito ay nakapulo tayo ng isang napakagandang aral. Doon po sa mga nanonood sa ating FB Live na sana ang bawat sa atin ay nakatuklas ng isang kaalaman. At muli, ako'y bumabati sa inyo ng isang Happy Sabbath. Para po sa ating paglalabok, tayo ay tumayo at tinawag na Jesus is coming again. There's a trumpet loud it ring, Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing, Jesus is coming again. Coming again, coming again, Jesus is coming again. Echo in the proclaiming He praise, Jesus is coming again. Coming in glory, the Lord God was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. He brings the earth to God's holy throne. Jesus is coming again. Tempest and whirlwinds, they are and below.
Maraming Diyos sa langit, maraming salamat sa inyo sa isang aral na naman po na aming natuklasan sa mga pag-aaral na ito. Kami po unti-unting nababago. Salamat sa alala nyo sa amin. At nawa, ito'y mapanagumpayan po namin hanggat hindi pa po huli ang lahat. Muli po, salamat sa inyo at ang lahat po ay pinagpapasalamat namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. This is the triple truth on which our faith depends. And this joyful cry, worship begins and ends. Christ is God, Christ is risen, Christ will come again. By this we are upheld, when God can give us hands. Our Christian fortitude, and only praise the names. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. This is the triple truth, which if we hold it fast, changes the world and us, and brings us home at last. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Salamat po. Salamat sa inyo.